tayo ngayon mga kapatid. Sandali muna. Kasama natin ngayon si Bro. Simulan mo na yan, Bro. No, Bro James. Hello. Si Bro James. Gandang gabi. At sasagutin namin ngayon itong channel ng Iglesia ni Manalo, ang munting hindi, iba ito, no? Tinig ng karunungan daw. May karunungan pala sila. So, Bro James, sa mga nagsubaybay natin ngayon, greetings ka muna. Hello, magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusubaybay, especially sa channel ng ating kapatid, Brother Wendell Talibong. Magandang gabi sa inyong lahat. No, naway patnubayan tayo ng Panginoon at mas marami tayong matututunan ngayon sa live na ito. God bless. Okay. So, welcome mga kapatid. Galing lang tayo sa Ifugao, sa Banawi, para sa isang misyon. At si Bro James din, may mga nakatakda ding mga mga talks, papunta tayo sa Surigao. Pero nung nakaraang araw, galing tayo ng Bohol. Oo, at saka Cebu. Pero alam naman ninyo siguro na si Bro James ay matagal na dating anti-Catholic, isang mangangaral sa born again under kay Bishop Rod Cubos. So ngayon, habang naghahaponan kami, nakita namin itong munting ano yung channel niya? Munting ng karunungan sa tinig ng karunungan. Okay. So, ito, ang thumbnail niya, una, Mr. Tampered Talibong, wala na daw umunong kredibilidad. Yon, alam nyo naman, basta mga kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, no? Yung tira nila dahil nahirapan talaga sila sa pagtumba, Bro James, sa katotohanan. Talaga naman. Talagang personal ang atake talaga nila, no? Kahit itong nasa likod natin. Pero kung napansin mo na sabi walang kredibilidad, ang tanong, ba't sinagot niya ako kung walang kredibilidad? Ayun, di ba? Nakakapagtaka naman. Kasi kung wala ng kredibilidad, bakit mo papagbigyan ng oras yun? So, kung walang kredibilidad yung Bible na ginamit natin dahil tamper, dahil sa version na dinala nila ni Parba, hindi mabasa. Pero, ganun na ba sila talaga ka-inosente na di ba nila talaga na may version, may iba pang confraternity na may mabasang Catholic Apostolic Roman Church at hindi lang sa San Mateo 16-18 kundi pati na sa Levitico meron pa. Ayun. Na yung ginagamit natin. Ngayon, matagal na ang ating mga kapatid na kahit aklat, ito. Aklat Katoliko ginagamit niya. Basta lang na may mabasa, minana niya kay Manalo, minana din ka sa mga ministro. So, basta mabasa lang nila na may Iglesia ni Cristo, abay, inaangkin na. Yun ang problema sa kanila. Para silang nagbabasa ng comics, na kapag nakita nila isang itsura doon at nakikita nila, akala nila na yun na talaga ang totoo. Sila kagad yun. So, yun. Dito natin makita na sa paggamit nila sa mga aklat Katoliko, mula pa noon, inaangkin na ang hindi para sa kanila. Ayun, yun ang problema dyan. Kahit nga sa kanilang Pasugo Magazine, anong sinabi? Trolley, Romans 16:16 refers to the first church of Christ. So, tumutukoy sa unang iglesia ni Cristo. At kung tingnan natin ang kanilang Pasugo Magazine, January, February 1998 sa pahina 8, ano nakasabi?
The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Although writers and historians treat both synonymous. Oh. Ngayon, pakinggan natin ngayon, bro. Hello sa mga taga si Ninita sa Ifugao ito, no? Yes. Na nagsubaybay sa atin ngayon. Bro James. Hello, magandang gabi sa inyong lahat sa mga sumusubaybay, no? Shout out sa inyo diyan. Tsaka kanina ginamit pala yung Roma GC6 sa pag-aangkin na sila'y tinutukoy doon sa na Iglesia ni Cristo. Pero napansin niyo, basta sa mga debate sa Iglesia ni Cristo, categorical question, hindi yan sasagutin categorically. Halimbawa, napansin niyo sa mga debate, Roma 16:16 ginagamit ninyo. Kayo ba ang tinutukoy dito? Abay, Hindi nila sinasagot. hindi yan sasagutin na diretso na kami. Eh, bakit mahiya kayo? No. Ha? 'Di ba? Oh, Bakit na sasabihin hindi kami dahil kung sabihin lang hindi kami, ibig sabihin nanggagamit lang sila. Yun, ang ano dyan. Pangalawa, kung sasabihin nila na kami yan, abay, salungat naman sa nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, Truly Roman 16:16 refers to the first church of Christ. Rice. Ngayon, kung truly Roman 16:16 refers to the first church of Christ, anong nangyari batay sa doktrina nila sa unang iglesia ni Cristo? Tumalikod. Tumalikod daw. Oh. Eh di kung sila yan, Sila pala sino yung nakalikod? Ha? Kaya yung tinutukoy na tumalikod. Kaya dito pa lang, maliban sa paggamit nila sa mga aklat katoliko, dito mga kapatid, makita na ninyo sinong manggagamit. Ayun. Oh. Mas maganda At pakinggan yung natin natin. sabi nila na tampered na Bible, una, dahil sa daming debate, di pa umano yan lumabas sa iba't ibang debate. Bakit? Kung di yan lumabas sa ibang mga debate, halimbawa, sa mga debate kahit sa debate ni Father Darwin, hindi pa lumabas yung Bible na di pa inilabas natin yung paraphrase ni Richard Baxter. Hindi ibig sabihin, dahil hindi yan ginagamit, hindi nag-exist. Ayun. Oh. Pero dahil po ba may mabasa, tampered na. Upward. Pero ang tanong dito, bro, alin ang pipiliin ninyo? Yung nag-accuse na tampered because the weakest defense is pasinungalingan ang ebidensya. Ayun. Yung nag-accuse na tampered o yung umanib sa tampered na isikta? Yun. Ang pinaka may tinding tanong dyan. Oh, sige. Pakinggan mo na to, bro. Sige. Sige, Play pakinggan natin na. ito mga Play kapatid. Kung talagang kayo totoo, bakit kailangan mong baguhin ang talatang yan? Confraternity version, confraternity pareho ang kolor. Pero sa Mateo 16:18, klaro kayo ang papel ni Bago. Yan yun. Instruction! Yan. Oh, so, bago natin ituloy, may iniiwasan sila diyan. Ano yun, bro? Una, ba't ayaw niyong iparinig ang desisyon ng moderator ninyo? Ayun. Oh. Yun ang yun debate. Titingnan mo sa whole video ng debate. Pangalawa, yung moderator na yan na nagbasa, sila ang nagpili. Ay, nako. Ha? Eh, parang tawag niyan, may pagka-bias rin pala yung nangyari. Oo. Sila ang nagpili sa moderator, pagkatapos may desisyon, iniwasan nila. Ayun. Ang pinarinig dito, yun lang sigaw-sigaw ni Parba, tampered. Natural lang, butata na eh. Oo. Naalala nyo yung debate ni Father Darwin, pinakita natin. Ituloy natin ito bukas pa, mga kapatid, pag uwi ko sa office. Dahil nandito pa tayo sa malapit sa... Delikado. Malapit, ha? Malapit na malapit talaga. tayo sa... Oo. Kanila Matatanaw ngayon. lang pag dito ka na sa highway, Matatanaw din. lang natin, no? No, so, ngayon, mga kapatid, naalala nyo ba, bago dyan, ang mga ministro kasi ni Manalo, para
para lang mapalusutan, para lang na kung sakaling iwasan ang kahihiyan, ay kahit ano-ano na lang ang kanilang gagawin para merong mukhang itatakip. Yon. Halimbawa, napansin niyo ba, mga kapatid, di ba ba, ilang bisis na natin inulit-ulit na pinakita, yung aklat na ginagamit na ang may akda ay si Felix Manalo sa debate ni Father Darwin, na sabi ni Father Darwin sa cross-examination, dahil ang sagot ni Parba ay si San Ignacio ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Ngayon, tinanong ni Father Darwin, batay sa inyong aklat na nakasulat dito, no? Ang aklat na ito, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Oo. Base sa aklat na yun. Baka base sa aklat. Buti na lang hindi siya iniepit mabuti ni Father Darwin. Mas lalo na nahiya siya. Yun. Mahihiya talaga siya. Bakit? Dahil plano namin doon sa debate, sabi kasi niya, ay, ibigay mo sa akin ang aklat. So plano namin mga kapatid, na aminin mo muna na hindi mo alam. Ayun. Ang nagkasulat. Oo. Sabi mo, si San Ignacio ang nagtatag. Ngayon, kung si San Ignacio ang nagtatag, batay sa aklat na inyo mismo. Di ba? Tinalakay natin. Sinang nagtatag? Binasa niya. Pumunta siya sa moderator. Anong sabi? Di ba kita ninyo? Anong sabi niya? Moderator, hindi ito amin. So, nagpunta pa siya, nag-announce pa siya. Mga kapatid, ang alam ko, itong aklat na ito, ang may akda na ito, isang defensor Katoliko Tagalog. Di pinakita namin ang author. Nang pinakita namin ang author, anong sabi ni Parma? Ibigay niyo ang pahina. Ibigay niyo ang pahina. Dahil alam niya, nasa kanila yun. Kanila talaga yun. Yun, nang nabasa. Yung nabasa na ni Parba ang naturang aklat na ang founder na tinutukoy ni Felix Manalo ay iba sa kanya. Anong lusot niya? Lumang tugtugin na ito. Lumang tugtugin daw, pero hindi sinagot. Hindi sinagot. Kung sino ang totoo sa kanila. Lumang tugtugin na ito. Itong aklat na ito ay 1940 pa. Hindi yun 1965 daw. 1940 pa yon, no? So, nagkamali si Parba noon. So, alam pala niya, nasa kanila yung aklat. Pero, pinaparatangan lang niyang lumang tugtugin. maliban dyan, sabi niya, ang may akda nito ay Defensor Katoliko Tagalog. So, naganap talaga ng paraan para di maipit. Yun ang bro. Ganon din Ginagawa ng paraan. Ganon din sa Bible. Ito, pagpatuloy natin. ito. Ang iniwasan nila dito, yung desisyon ng moderator. Ayun. Dahil dito sa debating ito, alam niyo naman, kahit si ventilasyon nakisali na hindi naman siya kasali. Yun. No? Nabulabog talaga sila dito. Pagkatapos, may desisyon ang moderator. Pero hindi Huwag sila kayong magsabi na deception. Yung sinabi niyong deception, sa inyo lang yan. The verse is there. Nabasa natin. Kayo'y nagsabi na deception. Ayan. Yun ang iniwasan nila. Ayaw nila pakinggan yung desisyon. So, napakinggan natin ngayon sa tinig ng karunungan. May karunungan kaya talaga? Na bakit kung may karunungan, pinagpalitin mo ang tunay iglesia sa iglesia ng tatag ni Felix Manalo. Ayun, kung talagang tunay na Tunay na karunungan. So, kaninong tinig kaya ito? Sige, pagpatuloy natin. Tuloy natin. Ipinagtatanggol ang relihiyon ninyo sa pamamagitan ng pandaraya, ng pagsisinungaling at nagpapalusot pa. Na yung mga aral naman na yun ay nakatala naman sa banal na kasulatan. Ang aral daw nila ay nakatala sa banal na kasulatan. Ang gusto. Sandali. Una, pinutol na dito. May karugtong yon na sinabi ko, ang inyong
aaral nakatala daw sa banal na kasulatan. Binasa ko diyan ang Pasugo Magazine na ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, Iglesia ni Crispo. Ang tanong, Oo. asan sa kasulatan ang Iglesia ni Crispo? Di ba? Ang layo ng V at T. T. O, di ba? Oh, baka sabihin niya, nagkamali lang ang nagsulat yan. O sige nga, pakita ninyo na may erratum. Oo. Di ba kapag may may O erratum may yan? erratum sila sa Pasugo Magazine nila. Ayan. Pag nagkamali sila, may erratum sila. Opo. O sige, yung Iglesia ni Crispo, dahil nakabatay daw sila sa Biblia. Ha? Asan yan sa Biblia? Oh, yung Crispo. Crispo. Sino kayang Crispo na yon? Sino kaya yun? Ha? Oh. Oo. Hindi lang yan. Oh. Tinalakay ko pa dyan. Meron kayong division minister. Saan sa Biblia division minister? No. Yung sinabing si Manalo Anghel. Saan sa Biblia? Anghel si Manalo. Tingnan mo. No. Kaya pinutol na dito. Pinutol. Diyan sila magaling eh. Magaling. Diyan sila talaga. magaling sa pagpuputol-putol. So pinutol pa nila ang video. Iniwasan talaga nila ang desisyon ng moderator. Kaya ang sagot natin nitong may kunting karunungan na sabi niya, ba't pinalitan mo ang papel? Well, the burden of proof nasa kanila. Anong ebidensya na pinalitan ang papel? Yon. Pangalawa, sabi sa debate, para lang makalusot si Parba, madali lang ito, magpunta ka sa printing press, magpa-print ka ng isang pahina. Sino kayang printing press Yun. na sang-ayon na magpunta ka doon, Tapos papalitan mo. isa lang na pahina ang ipaprint mo? Ha? Sige, Sabihin mo, siguro, sa daming trabaho ng printing press, Yun lang pagkatapos pumunta ka doon, isa lang na pahina ang i-order mo. Pagkatapos sabi nila, tampered na Biblia. Oo. Oo. Kung ako siguro may-ari ng printing press, hindi pa ko na kayo. Dinidisturbo niyo ako sa tama. Oo. Tampered na Biblia. Alin piliin nyo? Tampered na Biblia daw na inaakusahan nila o tampered na iglesia? Yun ang tanong diyan. Tuloy natin. Tuloy natin. Hindi kayo sa Iglesia ni Cristo, sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Wala ka nang kredibilidad. Wala ka nang kredibilidad para itindig pa ang relihiyon mo, sapagkat minsan mo nang ipinahiya, minsan mo nang binahiran ng karumihan ang imahe ng iglesia mo dahil sa pandaraya mo. Okay, muna. Dapat research ka muna, no? Una, ang imahe ng iglesia mo. Hindi naman ako nagtatag. Hindi ako tulad ni Felix Manalo na nagtatag Yun. sa kanya, kaya iglesia ni Manalo, di ba? Oo. Dapat sana sinabi niya, ang iglesia ang pinasasakupan mo. Pero ang tanong, sabi kasi niya, nagpapansin lang. Nagpapansin. Una, matagal na silang nagpapansin gamit ang mga chap-chap na mga aklat. Halimbawa, wala kayong sagot sa iglesia sa Pasugo Magazine na Iglesia ni Crispo. Pangalawa, sa Munting Karunungan Channel na kasama ninyo, sabi ng Munting Karunungan, si Kristo ay mas mababa kumpara ni Manalo. Sangayon ka ba niyan? Pareho kayo na kaanib sa Iglesia Tatag ni Felix Manalo. Pangalawa, kung wala akong kredibilidad, bakit pinagtulong-tulungan nila ako at namimersonan yung iba? Yun. Ha? Yun, di ba? Oo. Kung talagang tunay na walang kredibilidad. Oo. Pero kung titignan mo, parang nilamok ka talaga doon eh. Aba, Oo. pinagtutulungan nga ako. Nila. Oo. Para lang makalusot yung sa kanila na sinasabing tampered na Biblia, walang nag-exist na ganyan na Biblia. Sige. Granting without admitting. Na walang ganyan, walang tinatawag na paraphrase paraphrase ni Baxter. Granting wala yan. Granting wala yung
16 na King James Version. Granting, may mabasa kasi dyan na Katoliko. Granting. Okay, balik natin sa kanila. Dapat ang turo nasa Biblia para di magiging tampered. Yes. Ha? Dapat. Nasa pasugo nila na ang sabi, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. All the writers and historians read them as Synonymous. synonymous. Tanong, saan nila galing yang the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church? Sa Bible ba yan? Sa history? Yun. Yun ang pinakatanong dyan. Oo. So kung ang argumento nila dapat ang aral nakabatay sa Biblia. Saan nila nakukuha yun? O sige, anong version kaya? Alam naman natin Bro James, na ang INC, natatag ni Felix Manalo, bawat doktrina may katumbas na salin na Biblia. Ayun. Ngayon, Iba-ibang version oh, nila eh. ngayon, sinabi nila mga kapatid, the Catholic Church has thoroughly become, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Di ba ba? Ang tanong, saan yan na version sa Biblia? Yun ang pinakatanong dyan. Baka sasabihin na naman nila kay Lapsan na naman yun. No, ay kahit saan. Kahit saan. Basta nasa pasugo nila. Oo. O, di pa ba? Hindi paniniwalaan yung di nakabatay sa Biblia. Yun. Yun na ang tanong natin. Oh. So, tuloy natin, Bro James. Tuloy natin, mga kapatid. Isang mapagpalang araw po mga kababayan at mga mahal na kapatid. Patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Mga kababayan namin, lalo na po sa mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo. Sa video na ito ay meron lang po tayong bibigyan ng pansin. Itong tao kasi ito parang bang uhaw sa atensyon. Oh, Lalo again. na kay Bunting. So, una, dito pala makita na natin na instead na sagutin nila yung mga SEO, ang sagot nila ay personal na. Personal na. Di ba? So, kung tingnan natin yung kasama nilang si Sinita, sinungaling, yun ang talagang, uhaw umano. Yes. Uhaw lang ng atensyon. So, kung uhaw lang ng atensyon, so, kung nangangailangan lang ng atensyon, ba't sinagot ninyo ako? Diba? Oh. Pwede nyo naman pabayaan para Oh. hindi na mapapansin. Para di napapansin. O di, kung sinagot ninyo ako, di, pati na yung kaanib sa iglesia ni Manalo, manonood sa kanila. Opo, diba? Manonood din sa akin kung ano ang sagot ko. Diba? Oh. At doon, matitimbang-timbang talaga din ang katotohanan. Pero, yun talaga, matagal nang wala na silang challenge, di ba? Tapos yung kay Father Darwin, Talaga. dahil una, may sinabi tayo, kung sakaling haharap kayo ng debate, sangayon ba kayo? Sangaya, si Father Vin, dito si Father Vin ha. Hello, Father Vin, nakalive po kami. So, yun Bro James, no? Yan. Na wala pang nangyari na debate, ilang debate na ng ministro ni Felix Manalo ang kaharap ko, pero wala pang debate ng ministro na isa lang talaga, wala yung assistant na taga bigay ng Bible at reference. Yun. So dapat, kung sang-ayon sila ng debate, baka itong may kunting karunungan, kung ito, yung walang mag-assist talaga. Kanya tayo. One-on-one. Yeah? Baka mag-coach kasi sa likod yung iba. Wala yung magbubulong, wala yung magbibigay, one-on-one. One-on-one. Baka kakasa siya kung hahamunin. Yan. Okay. Tuloy natin. Tuloy natin. Kaalaman, backstory po muna saglit, ano? Meron po kasi kaming kapatid sa Iglesia ni Cristo na tumawag po sa amin. Sa bungad ng kanyang pananalita, sinabi niya, katinig, binanatan ka na rin ni Talibong sa kanyang channel. Ang sagot ko naman sa pagtataka ko, sino ito? Unahin ito muna. Una, binanatan. Iba yung binanatan, personal yon. Yon. Yung sinagot natin na sa channel niya, si Cardinal
Cardinal Tagle Mm-mm. nakipagkumpara daw sa kanilang tagapangasiwang pangkalahatan. Oo. Oh. Pero batay naman sa ating narinig, ating pinanood, wala namang makita natin na si Cardinal Tagle nilagay lang sa kanyang thumbnail. Yun. So, ibig sabihin, parang mapansin. Ayun. Siya pala yung napapansin. Oh. Ginagamit pa yung cardinal natin. Ginagamit yung cardinal natin. Okay. So, binanatan. Binanatan. Iba yung binanatan. Sa nilinaw natin, kung talaga bang yung issue niya ay tugmang-tugma sa thumbnail niya. Yun. Ayan. Tuloy natin. Tuloy natin. Ngayon, sabi nung aming kapatid, si Talibong, si Mr. Tampered, nung narinig ko yung terminong Mr. Tampered, ayun, doon ko na siya nakilala. Bakit? Itong taong pag-uusapan kasi natin, nakilala sa kataga na Mr. Tampered. At kung bakit, mamaya ay malalaman nyo rin po, mga kabayan namin. Pero bueno, Okay. sabi So, ko yun mga kapatid, no? Alam niyo naman na yun talaga ang mga palusot ng mga kaanib sa Iglesia ni Manalo. Pero dami na mga pagtalakay natin dito, Bro James. Yes. Kahit na kayong mga akla. Sa debate namin dito ni Parma. Parma. Oo. Iba ang kaniyang binanggit sa nakasulat. Yun. Halimbawa, ginamit niya ang aklat. Ginamit niya ang aklat na ang nakasulat sa aklat na ang pambagat How Did the Catholic Church by Edward Taylor. Yun. Yun, binasa niya. Ito po aklat ninyong mga Katoliko. The altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church began when Lucifer flung. Yun ang binasa niya. Yun ang binasa niya. Hinawakan niya. It is fantastic to say. Ang sabi niya, the altogether fantastic to say. The altogether, kahit sa iba't ibang debate. Ibang debate. Pero basahin ninyo. Hiramin ninyo ang aklat. Ano nakasulat? It is not fantastic to say Nako. that the remote beginning, ang layo. Sila pa yan. Sila pala. Ang nakasulat, it is not fantastic to say. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church goes by when Lucifer flung. Ang pagbasa niya, the altogether fantastic to say. Nako. Baka kailangan natin bumalik sa elementarya para matuto tayo paano magbasa. So, imagine, pagkatapos, matagal na nila yung ginawa nila, at nabutata sa dalang Biblia, abay, umaaray sila. Talaga naman. Tuloy natin. Tuloy natin. ano ba ang content ng tao yan? Yun. Di sabi niya, isinad niya yung link, sabi niya, eto mabuti pa ikaw na yung tumingin mismo. Ngayon, nakita namin yung channel niya, meron pala siyang 2,000 o 254,000 subscribers at meron na siyang mahigit sa 2,000 videos sa kanyang channel. At nang baybayin, nang obserbahan o tignan namin yung kanyang mga content, at talagang bumabatikos pala itong taong ito sa iba't ibang relihiyon. At talagang saradong Katoliko itong si Talibong sapagkat siya ay isang Catholic faith defender. Bakit sa description niya? Ang tanong, pinanood ba niya ang video? Yun. Bumambatikos daw sa iba't ibang reliyon. Yun ang sinabi niya. Mali. Di niya pinanood. Kundi tiningnan lang siguro niya yung mga title or thumbnail. Kundi, ang ginawa natin sa video natin, sinagot natin ang mga tuligsa, lalo na sa mga Muslim, pati na sa mga ministro ni Manalo. Talaga naman So, ngayon, talagang nanonood sila ngayon dito sa atin, Bro James. Yun. No?
Marami nang nagsubaybay sa atin. Father, kumusta ka muna? Ang dami nang nagsubaybay, Father. Kumusta ang mga Catholic faith defender? Si Father Bing. No? Okay. Ang video natin, una, pinapaliwanag natin ang kanilang durigsa. Halimbawa, nang sinagot natin siya, di naman natin binanatan. Yon. Sinagot lang natin yung maling thumbnail niya na si Cardinal Tagle ay kinumpara daw ang kanyang sarili sa kanilang tagapangasiwa na wala naman. Wala naman si Cardinal Tagle doon. Ginamit lang niya si Cardinal Tagle. Baka talagang malakas ang karisma ni Cardinal Tagle. Ginamit lang niya si Cardinal Tagle. Hindi lang yan na ginamit niya si Cardinal Tagle kahit na Santo Papa, no? Kaya sinagot natin sila. Pero di natin binanatan. Iba yung binabatikos, iba yung sinasagot. Pero kung napansin natin sila mismo ang bumabala na may personal pa. Ayun. Diba? So titingnan mo ba, tinitingnan yung description mo. Oo. Talagang sinusubaybay nila kung ano talaga yung capacity mo eh. So, na may personal. Na may- Halimbawa, tampered. Pero di nila namalayan na nasa tampered na simbahan sila. Yon. Oo, sige. Tuloy natin. Sa kanyang channel at siya rin ang National Vice President for External Affairs ng Simbahang Katolika dito sa Pilipinas. Talagang Balik na. otorisado itong taong ito sa Simbahang Katolika. Yun nga, patiko siya ng patiko sa ibang reliyon, pangunahin na sa Iglesia ni Cristo. At binabanatan niya rin maging yung mga tagapagtanggol natin sa pananampalataya. Mga Okay, kapatid una. na nagtatanggol. Mali, binanatan yung tagapagtanggol. Ginagamit talaga yung Tingnan yung kasama niyo na si Cesar Sinita na kinikilala niyo tapos sinong bumanat sa akin? Si Cesar Sinita na pinipersonal. Instead, issue ang sagutin. Bakit? Ang kasama nila gumagamit ng tampered na Biblia. Yun. No. Nakita at ipinakita natin yan. Ang tampered na Biblia na meron talagang ipinalit. No? Ipapakita natin yan sa susunod mga kapatid. Pero anong sagot ni Cesar Sinita? Wendell Talibong, mangmang ka talaga. Di ba? Mahilig talaga sila sa ganyan. Mangmang ka talaga, malaki ang tiyan mo. Ginamit na yung chan. Yan. So, instead na sagutin yung issue, personal talaga. So, kaya, sa makita natin dito, tatak na talaga sa kaanib sa iglesia ni Manalo. Talaga. Yun na talaga ang kanilang trademark eh. Okay, tuloy natin, Bro James. Sa Iglesia ni Cristo. Ang pangunahing binabanatan. Sandali muna. Iglesia ni Cristo. Sagutin niyo muna yung Pasugo Magazine. Nakasulat sa Pasugo Magazine, Iglesia ni Crisbo. Crisbo. Sino ba si Crisbo? Nasa Pasugo ninyo yan. Crisbo. Huwag na muna nila gamitin yung Iglesia ni Cristo hanggat hindi pa nila nasasagot yung Maliban yan, kung sasabihin na, kami po ang tinutukoy sa Roma 16:16. Kayo nga ba talaga? Yon. Dahil sa Pasugo Magazine ninyo, nakasulat yan, truly Roman 16:16 refers to the first church of Christ. At ano nangyari sa unang Iglesia ni Cristo? Di ba sinabi nila sa pasugo nila, natalikod. Natalikod. Kung sila yan, Sila pala natalikod. So, isip-isip naman pag may time. Para silang kumuha ng bato, pinukpok sa sarili Pinukpok sa kanilang ulo. So, ibig sabihin, kung ginagamit nila, Bro James, ang Roman 16:16, na kami po, pagkatapos sa kanilang Pasugo Magazine, truly Roman 16:16 refers to the first church of Christ. Dito pala makita natin sino ang nanggagamit. Yon. Sino ang manggagamit? Ginamit ang hindi para sa kanila. Ulitin natin ang Pasugo Magazine nila. January, February 1998, page 8. Anong sinabi? The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Yon. Although writers and historians treat both as synonymous. Kaya,
Asan yan galing sa Bible? Yon. O sa history? Oo. Yun, mga ngamuti sila niyan. Tuloy natin. Tuloy natin. Ni munting kaalaman. Ngayon, isinangguni namin. Okay, sandali ha. Yung munting kaalaman, sinagot ko rin. Dahil sabi niya, napatunayan na si Kristo'y hindi Diyos. Asan yan? Oo. Ha? Saan? Asan? At sinabi niya, si kapatid na Felix Manalo ay anghel. Si Kristo ay Diyos. Kaya mas mataas sa kalagayan si kapatid na Manalo. Nakpo. Yun. Sang-ayon ba siya? Yon. Kasama niya yan. Mm. Kaya di tayo magtaka kung bakit ay ibalik sa atin ang title, Munting Kaalaman Lang. Munting Okay, tuloy natin. Oo. Dito. Ang sabi niya, ito, hindi ko na para bigyan pa ng atensyon yan eh. Oh, di, Sa halata- oo na. Di pa daw niya bigyan ng attention pagkatapos sinagot ako. Oo, hindi yata makapagpigil. Oo. Di mo kapapigil ah. Yun. Sabi niya, uhaw ng attention lang daw ako. O, diba? Iba, ni-research nila pati na ang channel ko. Ayun, o, diba? Oo. Baka sumisikip yung dibdib nilang binabasa yung channel. Oo. Oo. Dahil po ba, di nyo masagot ang nakasulat sa Pasugo Magazine na Iglesia ni Crispo. Okay, ha? Okay, tuloy natin. Mapapansin lang, palibasa ay gustong makahakot ng views sa engagement natin. Ano sabi niya? Oh, ayan. Gustong makahakot ng views sa engagement. Eh, di po ba, kayo na mismo mga Iglesia ni Cristo, banat ng banat sa pananampalatayang Katoliko? Yun. Walang ibang binanatan ninyo kundi ang Katoliko. Yun. Kahit sa mga larawan ng mga santo, mga imahen mga santo, Katoliko lang talaga. Ba't ninyo binanatan yung Crusader? Ha? The Divine Crusader of Church of Christ. Ginagamit din Church of Christ. Bakit? Dahil si Magiba, na founder niyan, kung si Manalo nagpakilala na anghel, si Magiba, siya ang Espiritu Santo. Mas mataas Oh, yun. mas mataas yun. Oo. Si Manalo, anghel lang. Si Magliba, Espiritu Santo. Espiritu Santo Oh, talaga. pero, nakarinig ka ba na binanatan yan sa mga ministro? Wala talaga. Wala. Hindi lang yan. Ang Satanic Church, meron silang imahen, si Baphomet. Pero ni minsan, wala tayong mapansin na binanatan yan. Ayun. Pero, tingnan nyo mga kapatid, i-google nyo, ano bang mga doktrina na mariing tinututulan ng Satanic Church? Mabasa nyo sa Google. Una, ang tinututulan nila, the sign of the cross, the veneration of the martyrs, the veneration of the Blessed Virgin Mary, the sacraments, the divinity of our Lord Jesus Christ. Ang tanong, bakit Bakit magkapareho sila? magkapareho sila? Ha? Ano nila yun? Ano kayo? Klaro naman. O, nasa online kung ano ang doktrina ng Satanic Church. Kung titignan Oh. mo, talagang may Even the pagkakapareho. baptism of the infants, the Satanic Church, very strongly against to that teaching of the Catholic Church. Ang tanong, bakit pareho-pareho kayo? Yun. Oo. Kaya, Oo. tuloy natin. Ina ng mga argumento. Napakarulo po ng mga katwiran. Ang daming sinasalita, wala namang sinabi. Sandali muna. Meron ba yon? Dito, puro na personal, no? Una, napakarupok ng katuwiran. Pero bakit apektado? Oo, tingnan mo. Ha? Di ba? Kung Na- napakarupo ng... Napakarupok, so ibig sabihin, walang kabuluhan yan. Eh bakit apektado sila? Ayun. Sinagot ka pa. Sinagot pa. Yun. Pagkatapos, ang daming salita, wala daw sinasabi. Pwede ba yan? Ang daming salita. Ang daming salita, pagkatapos walang sinasabi. Baka sa'yo. Ngayon lang ako nakarinig Oo. na may magsasalita na hindi magsasabi. Sasabi. Hindi na yata alam kung anong isasagot ito eh. Tuloy natin. Pero yung iba niyang content, eh, totoo naman pala. Eh bakit natin bibigyan ng atensyon ang taong ito? Simple lang, para ipaalala sa sambayan ng Pilipino
kung anong uri ang taong ito at bakit hindi na dapat pang pakinggan. Kasi tayo naman sa Iglesia ni Cristo, bilang kaadib, hindi naman natin sinasabing wala silang karapatan. Yung mga kaibayo namin sa pananampalataya, may karapatan din sila na ipagtanggol yung kanilang relihiyon. Ang totoo, gustong-gusto nga namin na ilabas nila kung ano yung mga katwiran ng kanilang mga aral sa kanilang Well, kung gusto-gusto pala niya, Walang problema yan. walang problema yan. Oo. Ang tanong dito, Bro James, willing ka ba na one-on-one? Yun. Yung walang taga-bigay ng referensya. Oo. Walang mag-a-assist sa Oh, likod. walang mag-assist sa likod. Set tayo ng date. Sa ngalan ng Iglesia ni Manalo at sa ngalan sa Simbahang Katoliko, the True Church of Christ. Sana tatanggapin niyang hamon. Oo, yan. So, maganda yan, di ba? Sabi ba? nga, kung gusto nga Kung yan, gusto. oo. Oh. Eh, balik. Pero, yun, Bro James, dapat wala yung tagabigay. Yun. Oo. Oh. Isa lang. One-on-one. Tuloy natin. ang goal yung kanilang relihiyon. Ang totoo, gustong-gusto nga namin Oo. na ilabas nila kung ano yung mga katwiran ng kanilang mga aral sa kanilang relihiyon. Bakit? Sapagkat sa paraang yun, maipagkukumpara kung sino talaga ang totoo at kung anong aral talaga ang nasa Biblia. Sa pamamagitan ng kanilang mga pagsasalita, sa panig ng kanilang relihiyon, talagang makikita ng Iglesia ni Cristo ang may dalisay na aral. Pero itong taong ito, bibigyan natin ng pansin para hindi na makapambiktima pa. Ah. Sapagkat wala namang kredibilidad na ang Okay, taong una. ito. Kung para sa kanila, wala na akong kredibilidad. Bakit takot sila na may mabiktima? Yun. Sa taong walang kredibilidad. Kredibilidad. Oh, Talaga. meron bang matangay, madala sa taong walang kredibilidad? Oh. Yan lang ang palusot nila dahil, una, kung talagang walang kredibilidad ako, ba't sinagot niya ako? Yun. Oh. Kung walang talagang kredibilidad ako, ba't takot siya na may matangay, biktima. may madala. Oh. Oo. Na wala naman akong kredibilidad daw. Oo. Apektado Talaga sila. naman. Ah. Pinapasalita lang nilang walang kredibilidad. Oh, yan. Pero katotohanan yun, masakit na yun sa dibdib. Oo. Oo. Dahil di nila masagot, kahit na yung ginamit ko na aklat, na ginamit ng ministro, imagine, ang aklat katoliko na ginagamit nila mga kapatid, ang Mahal na Birhen Maria, no? Pahina 18, hanggang pahina 18 lang. Pero sa binasa nila, hanggang pahina 61, 63. Oh. Saan nila galing yun? Oh, kaya nga, sinabi ko, sige, palagi kayong nagsabi sa akin, tampered ito, tampered. Sige, pakita niyo yung aklat na yan. Oo. Na, yung aklat na ipinakita nila sa television, ha? Ang larawan ng aklat talaga, pinakita nila sa television na yun ang ginagamit. Yun. Pero, di ba nila alam na pahina 18 lang yan? Oo. Pagkatapos, ang ipinakita nila, pahina 63, 61. Oh. Kaya dito pa lang, di tayo magtaka na apektado sila. Nakakatawa lang kasi ang sinabi nilang tampered sa isang pages lang. Sa kanila, ang dami. Ang dami. Ito pa, ginamit pa niya kanina. Ginamit pa niya. Ngayon, Oo. pakita natin. Tuloy natin. Tuloy. Uulitin namin, hindi kami tutol sa sino mang tagapagturo o sino mang kaanib ng ibang reliyon na magsalita sa panig ng kanilang reliyon. Pero, merong mga tao na hindi na dapat pang pakinggan sapagkat wala na silang kredibilidad na itindig pa ang kanilang reliyon dahil sa mga nagawa nila. Oh, so, ito. Talagang napakit. Napaka-contradict na ang pahayag niya. Kung wala silang tutol na ang tao ay magtindig at idipinsa ang pananampalataya nila. Pero may mga taong wala na talagang kredibilidad at hindi na dapat pakinggan. Ang tanong, bakit mo ako ginawang content? Yun. Kung talagang hindi naman dapat talaga Oh. bigyan ng Di pansin. bigyan pansin. Oo. Oh. Baka affected talaga. Di pakinggan. Oh, dahil wala daw kredibilidad. Oh. Pero takot na may mabibiktima. At lalo nang takot makipagharapan ng one-on-one.
Ha? Walang assistant. Walang assistant. Yun. Na talaga yan, di ba? Mm. Oo. Kasi nabanggit pa naman talaga nila para daw matitimbang kung sino Oo, nagsasabi ng yun. katotohanan. Bakit? Dahil alam ko na itong kapatid natin, walang authority galing sa kanilang tagapangasiwa talaga. Yun. Oo. Kung si Parba nga nabutata sa mga debate, oh, eto pa kayang walang Ito pa otoridad. kaya, di ba? Oh, sa tuloy natin. Sapagkat wala na silang kredibilidad na itindig pa ang kanilang reliyon dahil sa mga nagawa nila na talagang napahiya yung relihiyong kanilang tinitindigan. Bueno, dako tayo doon sa sinasabi ko. Sandali muna, may nabasa ako dito na ang pangalan niya ay Lorenzo Alawan. Abay, Lorenzo, pangalan niya ng santo. Pero sabi niya, saan mabasa na may santo? Ha? O si, tanong ko, si Pedro ba ay nakarating sa Roma? Nakarating! Oh, di niyo ba nabasa? Dala-dala ng mga ministro ninyo yan. Bible. Yung The Living Bible, basahin mo. Hindi ba nakarating? Oh. At tingnan nyo nga, unang Korinto 14:33, di ba may iglesia ng mga santo? Alam naman kung yun tumutukoy sa iglesia ni Manalo. Oh, yun. Diba? Di ba? Oo, diba? Patuloy natin. Kapatid, sa pananampalataya, na nag-react ito, na binanatan daw ako, nag-react pala itong tao ito, si Talibong, si Mr. Tamper, sa isa kong content, na kung saan ay sa channel ng Pinig ng Karunungan ay nag-react naman po tayo sa isang TikTok video na ina-upload ng isang Katoliko, na kung saan yung content, pinagkumpara si Cardinal Tagle, pati ang kapatid na Eduardo Manalo. Oh, pinagkumpara si Cardinal Tagdi at si Manalo daw. Ipagkumpara sana yung aral para makita natin kung sino ba talagang totoong nasa Biblia ang aral, ang pinagmalaki kung ano yung achievements ng kardinal nila, kung ano yung natapos ng pari nila. Kaya nung nagbigay tayo ng reaksyon, nung pinalagan natin, anong ginawa natin mga kapatid? Ang ipinampalag natin sa kanila, hindi kung ano yung natapos ng ating pamamahala. Sapagkat kung achievements lang ng ating pamamahalang pag-uusapan, baka wala pang ayaw pa nilang magyabang. So, oo na. Ayaw na umano niya magyabang. Yabang. Pero ang ginawa niya, ano na yun? Parang nagyayabang ka rin eh. Oh. Akalain mo. Ito, mahaba ito, pero ang tabayanan mo ninyo mga kapatid, bukas, ating itutuloy ito, Yes. Bro James. Bro James? Kaya magandang salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay. Patuloy lang po kayo sa pagdidepensa sa pananampalataya Katoliko, Pro Deo et Ecclesia. Okay. Dito lang mga kapatid. At maraming salamat din sa Father Ben. Bago lang kami nagapunan with Father Ben dito. Okay, so salamat sa inyong pakikipag-debate sa panindigan ng katotohanan. Ang katotohanan ay hindi matitibag. Father Ben, sa mga nagsubaybay natin, first time, hilingin ko sa iyo, blessing para sa mga nagsubaybay, Father. Panalangin. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So maraming salamat mga kapatid. Kasama ko si Father Bean, sinyo, si Bro. Hello. So, bigyan namin na ito ng pagkakataon. Pero, huwag kang mag-alala. To be continued. To be continued. Maraming salamat po. Wala lang personalan. Alam nyo naman, sino ang mamimersonal. Di po ba? Di tayo mamimersonal. Doktrina, sasagutin lang natin, di natin sila gayahin na todo banat. Sasagutin natin. Sagot lang. Issue for issue. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. May pagka... Yun mga matagal na yun. Bago lang to, one day ago. One day ago, Ang ipinagmalaki natin doon inano lang inyo, parang Sinasagot lang. kinikritik nyo. Oo. Bago lang. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the